So, what's up mga ka-idol? This is Anabert TV again, nagbabalik. So, kumusta naman gandang araw o gabi kung anong oras kayo nanood. So, ito yung video mga ka-idol na nanggaling sa box score mga ka-idol. So, ito yung kumbaga pinangunahan ni Dwayne Wade ang Miami Heat versus Dallas Mavericks noong 2006 NBA Finals mga ka-idol. At syempre napadaan kayo dito sa aking YouTube channel. Huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. So, kumbaga para masaksihan niyo mga ka-idol kung paano binuhat ni Dwayne Wade. Panoorin natin yung video ni Backscore mga ka-idol. So, subscribe natin yan. At humanap na ng pwesto mga ka-idol para sabayan nyo akong panoorin yung video na ito. So, wag na natin ito papatagalin. Let's go! Game 3 ng 2006 NBA Finals. Sa natitirang 6.5 minuto ng fourth quarter, lamang ng 13 ang Dallas Mavericks sa Miami Heat. Nagsimula ng magpiesta ang kupunang puti at asul para ang Miami Heat maipasok na sa ataol. Habang tinitingnan ang 13 puntos na nakapako na sa kabaong, ang hilatsa ng pagmumuka ng mahigit 20,000 home crowd mukhang a-attend na ng burol. Pero nang inakala ng lahat na maihahatid na ang Miami Heat sa huling hantungan, biglang bumangon ang Miami mula sa hukay at hindi pumayag na maibaon ng buhay. Sinunog ng Heat ang ginawa ng Mavs na kalamangan. Hindi natuloy ang libing ng kanilang koponan at sa sumunod na 3 laro, Dallas pa ang napaglamayan. Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score. Ang 2006 NBA Finals kung saan umahon ang Miami Heat sa 0-2 na kumunoy para sunugin ang Dallas ng kanilang apoy at gawing mga kawawang cowboy. Isang mabilis lang bago natin tuloy ang kwento. Ang video natin ngayon ay sponsored ng isa sa mga bagong usbong na YouTube channel ng Brazilian Instagram vlogger na si Bey Oliveira. With almost 150,000 followers on Instagram, pinasok na rin niya ngayon ng YouTube para magturo kung paano kakikita sa financial market. Kung ang interest mo ay nasa ganitong klase ng venture, para sa iyo ang channel ni Bey Oliveira. Nagtuturo siya sa kanyang channel kung paano gagamitin ang mga platforms ng Samsung S20 plus Video and down ng 2-0 ng Miami Heat. At kahit down ng 2-0, inakala nilang mababaliktad ang mesa sa kanilang teritoryo. Pero pagsapit ng huling 6 na minuto ng ika-4 na kanto, ang mga umaasang llamado, binusabos lang ni Dirk Nowitzki at ng Dallas na parang magpoprosesyon sa simenteryo. Pero nang ang mga baga ng Miami Heat ay unti-unti nang naaabo at palalim ng palalim ang kanilang kalbaryo, sa wakas may nag-respond na rescue. Ang nagligtas sa kanila ay hindi sepulturero, kundi ang tinatawag nilang The Flash na kanilang superhero. Ito ang rise to stardom ni Dwayne Wade. Wala mang kapang nakasukbit sa kanyang balikat. Sa huling 6 na minuto, hinango niya ang Heat at binuhat. At simula ng pagbangong iyon, hindi na sila muling lumingon hanggang sa nagkampyon. Para mas mapahalagahan natin ang istorya ng pagbangon at pananagumpay ng Miami Heat para sa kanilang unang tropeyo, lingunin natin ang mahahalagang pangyayaring umakay sa 18 taong pagpanday ng kanilang unang titulo. Nang pumasok noong 1988 ang Miami Heat sa NBA bilang isang expansion na koponan, sila ang nasunog sa bagong teritoryong kanilang sinaltahan. Nagmukha silang manlalaro ng ligang barangay na humaharap sa mga professional teams na lintik antibay. Hinilahod sila ng mga ito bilang pinakakulelat sa standings ng liga sa kanilang unang season. Sing-alat ng dagat sa beach ng Miami ang kanilang unang 7 taon. 5 beses silang nalulunod ng mga alon tuwing postseason. Pero nang umentra na ang pambansang ninong ng liga na si Pat Riley bilang bagong coach noong 1995, binago niya ang istruktura ng koponan. Binitbit si Alonzo Mourning na isang elite center na may larong pambasagan at biningwit pa si Tim Hardaway na simbilis ng bubuwit ang laruan. Ang tandem na ito sa pagkumpas ni Pat Riley na parang konduktor ng orkestra ang nagdala sa Miami bilang regular playoffs contender sa sunod-sunod na 6 na kampanya. Pero hindi nila tuluyang maabot
umabot ang kanilang ambisyon na mag-champion dahil sa New York Knicks at ang Bulls ni Jordan palagi silang nalalason. Hanggang ang sentro nilang maskulado ay tinamaan ng matinding sakit sa bato. Si Hardaway din ay nailipat ng bahay kaya natigang na naman ng Miami at muli na namang gumiray. Ang 2 taong bakasyon sa playoffs kailangan nilang tapalan ang puwang para ang koponan muli nilang mapalutang. Nakita nila ang unang piyesa sa kanilang rebuilding stage sa katauhan ni Dwayne Wade. Nang lumanding si Wade sa South Florida bilang 5th overall pick noong 2003 NBA draft mula sa Marquette University, nagtampisaw sa kaligayahan ang taga-Miami dahil sa excitement at athleticism na dala ng 22-year-old rookie. Hindi nga sila nagkamali. Ang kulay kahoy na 6'4 shooting guard ang nagsilbing bagong panggatong na muling nagpaliyab sa apoy ng koponang naghahanap ng inspirasyon. Taglay ni Wade ang bilis at athleticism na bumabasag sa moral ng mga players na kanyang dinadakdakan. May puso at angas na kaungin ang koponan kapag kailangan ng tuldukan ng laban. At nang sumunod na taon naman, parang 1 toneladang itim na balyena ang napadpad sa beach ng South Florida nang na-trade from LA to Miami ang most dominant center ng liga. Dahil sa kanyang pagka-obsess sa Man of Steel, ang kanyang sarili tinawag na Superman ni Shaquille O'Neal. At nang makita naman niya ang laro ni Wade bilang kakamping magilas, binansagan naman niya itong The Flash. Superman at The Flash ang bagong superhero tandem ng Miami Heat at ang kanilang dynamic duo kaagad namang nag-click. Conference Finals kaagad ang kanilang naabot at kahit dumapa sila sa defending champion na Pistons, mukhang mas malalim pang run ang sisisiring nila sa mga susunod na playoffs. Pero parang kabaligtaran pa nga ang nangyari sa simula ng 2005-2006 season dahil sinimulan lang nila ito sa dismayadong 11-10 kartada, pero nang kunin muli ni Pat Riley ang manibela, kumabig ang kambyo at umarangkada ng quinta. And true enough, bilang second seed sa Eastern Conference noong 2005-2006 season, umaapoy na ang baga ng Heat for another title contention. Inihaw nila ang Chicago Bulls noong first round. Nilitsyon ang New Jersey Nets sa semis. At ang Detroit Pistons na nagpauwi sa kanila noong 1 taon, sa conference finals binigyan nila ng cremation. Abot kamay na ng mga taga South Florida ang kampyonatong papawi ng 18 taong pagkauhaw sa titulo. Pero ang huling koponang kailangan nilang alpasan ay ang Dallas Mavericks na 25 taon na ring nanunuyot ang lalamunan at sabik na ring lagukin ang championship. Nakasandal ang Mavs sa malatoring opensa ng German superstar na si Dirk Nowitzki. Winalis nila ang Memphis noong first round. Sinipa ang defending champion na San Antonio Spurs sa semis at tinadyakan ang Phoenix Suns sa conference finals. Hindi madaling trabaho sa Heat na silaban ang Dallas dahil sa 6 na beses na paghaharap nila simula nang dumating si The Flash, 5 beses silang hinarabas ng Mavs. At noong regular season na iyon ng 2006, sa 2 beses na duelo, hindi sila pinaporma ng koponan mula sa Texas. 24.5 points ang average na lamang para silang nginudngud sa sahig at umuwing aampang-ampang. Ngayon naman sa pag-tip-in nga ng 2006 finals, home court ng Mavericks courtesy of having the higher win-loss record. Nagliyab kaagad ng Miami for an 8-point lead sa first quarter, pero sa kumpiyansa ng Dallas na kayang-kaya nila ang Miami, binaliktad kaagad nila ang mesa sa pagsakay sa mga pakpak ng kung tawagin ay the Jet na si Jason Terry. Parang malamig na tubig din ang ibinuho sa kanila ni Dirk Nowitzki noong third quarter na pumatay ng apoy sa Miami Heat at inilipad muli ni Jason Terry ang finishing touches ng Mavericks para tiyaking kahit isang usok mula sa Heat wala nang makapupuslit. Sa Game 2, pagdamutan ng bola si O'Neal ang naging slogan ng Dallas. Denial defense kay Shaq kaya 5 points lang ang na-shoot ni Goliath at kapag ang bola ay pahirapan sa kanyang maipasakamay, ang Mavs bigla namang mang-uumit ng salakay. Nagsalansan si Jerry Stackhouse ng 19 na puntos at ang 26 ni Dirk hindi pwedeng imenos. Ito na ang pangalawang tantos ng Dallas sa panalo at 2 na lang din ang kulang, sisigaw na sila ng bingo. With their back against the wall, lumipat ang serye sa Miami. Hindi na nila maa-afford ang isa pang pagkabigo dahil halos mangangahulugan na iyon ng pagkakagupo. Pinalakas loob ni Pat Riley ang koponan na tandaan ng June 20, ang eksaktong araw na kukunin nila ang championship trophy. Pero para magkatotoo iyon, nangangahulugan na sa 4 na sunod na laro kailangan nilang umahon. At sa Game 3 nga, revitalize sila sa kanilang pagbabalik tahanan. Nag-init kaagad ng Heat at tinapos nila ang first half na may 9 na puntos na
kalamangan. Pero para lang pala silang pinatakam nang habulin nito ng Dallas sa pangunguna ng German superstar. Hindi lang ito basta binura ng Dallas, kundi nagtatagpa ng 13-point lead na kalamangan midway sa ika-4 na yugto. At ito na nga ang sitwasyon na ang Heat parang pasyente sa ICU na malapit ng sumuko. Pero after a timeout, tumanggi si Dwayne Wade na basta na lang umuwi ng walang kalaban-laban. Binuhat niya ang kupunan sa sunod-sunod na atake ng walang pahundangan. Wala siyang takot sa kanyang mga salaksak at buong-buo ang loob sa mga clutch jump shots na para bang ice tubig ang dumadaloy sa mga ugat. Sa pagkakatabla ng score 95-all, sumandal naman ng Heat sa nag-iisang field goal ng veteranong si Gary Payton. May pagkakataon pa sanang maitabla ng Dallas ang laban at maitulak sa overtime, pero binulabog ni Wade ang pasa sa ere para makaahon sila sa hukay. Tumapos ng 42 points at 13 rebounds ang 6'4 na gwardya. Di magkamayaw ang American Airlines Arena, parang ginasulinahan ang kanilang sigla at biglang umangat ang kumpiyansa. Mas lalong kumapit ang Heat community sa kanilang superstar sa ipinakita nitong puso para sa laban. At muli sa Game 4, sa likod ng 36 points ng The Flash ang Dallas natambakan. Pivotal match ang Game 5. Mas mataas ang moral ng Heat dahil sa combined 9 championships experience ni Pat Riley at Shaq. Samantalang ang kumpiyansa ng Dallas parang kalyong nagkabitak-bitak. Naging game of runs ang Game 5. Umarangkada ang Heat sa first quarter na parang bagong change oil na makina. Pero sa second quarter, binaliktad ng Mavs ang mesa. Naging dikdikan ng laban hanggang umabot sa overtime. At sa huling 1.9 na segundo, isang controversial foul call ang naipito. At nang maibuslo ni Wade ang dalawang free throw, na iselyo ng Heat ang pangatlong sunod na panalo. Ang Game 6 ang June 20 date na pinatandaan ni Pat Riley sa kanyang team. Ang petsa na sinabi niyang kukunin ang kanilang championship rings. Pero hindi ito madali dahil ang laro ay babalik sa Dallas. At gaya ng Games 1 and 2, ang Mavs sizzling hot from the start. Gayunman, hindi na ito ang Miami na pinagulong nila noong unang dalawang laban. Rumesbak mula sa isang 14-point lead ng Heat saka nagtindig pa ng 9-point lead na kalamangan. At sa muling pagpasok ni Alonzo Mourning sa hardcourt, alam niya ang sakit ng di mabilang na heartbreak sa playoffs. Kaya bilang isang veterano, determinado siyang protektahan ang kanilang bentaha. Sunod-sunod na dunk, rebounds at blocks ang kanyang iniambag. May kasama pang emosyon na parang bulating inasinan na kakawag-kawag. Pero hindi basta sumuko ang Mavs sa huling kanto. Humabol sila sa laban at naging dikdikan ng duelo. Pero sa dulo, ang mga crucial shots mula sa mga role players at clutch free throws ni D. Wade ang nagselyo ng titulo. Itinanghal si Dwayne Wade na Finals MVP matapos mag-average ng 34.7 points buong serye. At para sa Miami, natapos na rin sa wakas ang 18 taong pagtatangka dahil ang kauna-unahan nilang championship tuluyan ng naiuka. Kung ang 2006 Finals ang naging ticket ni D. Wade para sa kanyang rise to stardom para sa buong Miami Heat community, ang 2006 title ay isang istorya kung saan hinango nila ang kanilang sarili mula sa hukay. Isang kwento ng hindi pagsuko, pagbangon at pananagumpay. Sana Yun, grabe yung kwento mga ka-idol ni Dwayne Wade, mga idol. So, mga binuhat niya kung paano niya pinangunahan yung Miami Heat at pagbangon. So, yun. Sana nagustuhan niyo yung kwento natin mga ka-idol. So, ito yung next vlog mga ka-idol. Mag-iwan at syempre, mag-subscribe kayo sa hindi pa nakapag-subscribe and click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa natin i-upload mga ka-idol. So, maraming salamat and thank you. Maraming salamat, thank you. Okay.